yung pamilya ko party list, nagsimula yan ako bilang isang foundation noong 2023. Sinong bumuo, meron itong, kabilang ako sa mga bumuo ng pamilya ko foundation, kasama ng mga original members, sa mga naging kliyente ko din. Bakit na karoon kami ng inspirasyon ng bumuo ng foundation para sa tinatawag natin mga non-traditional Filipino families? Dahil lahat kami produkto ng mga ganong klaseng family setup. Alam naman natin ang sinusulong ng pamilya ko party list ay yung kapakanan ng mga tinatawag nga natin mga non-traditional Filipino families o yung ginawa naming term na love balls, na yung mga live-in, OFW, victims of domestic abuse, adopted, blended, LGBT, elderly, extended at solo parents. So yan yung sektor na nais natin ipaglaban, isulong sa pamilya ko party list. So kami, yung mga original founders, kami mga founders ng foundation, bahagi kami ng mga sektor na iyan. So, kumari ako, sa kasalukuyan, nasa isang OFW family setup. Yung isa naming miyembro, isang founder, ay galing sa adoptive setup. Yung isa naman, nasa extended, isa naman blended. So, nung kami nagkausap-usap, napansin namin na ito pala yung something in common sa amin. At yun yung naging parang nicha para simulan namin yung grupo as a foundation. So, nung foundation na kami, nagkaroon po tayo ng chance na mag-ikot-ikot sa mga iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ipinapaliwanag yung aming advokasya, tapos naghahatid din tayo ng mga basic services, ng mga medical mission. Pero napansin namin na naging mainit nga yung pag-welcome sa amin ng mga nami-meet namin along the way. At parang yun naman ang naging trigger sa amin na, uy, ang ganda ng pagtanggap sa atin, mukhang kailangan iangat natin yung diskusyon on a political level. Ibig sabihin, kung talaga nais natin makatulong dito sa sektor na ito, baka kailanganin ay we have to enact, legislate mga batas para nga po mapalawak, mabigyan ng additional benefits itong lavables, itong sector of non-traditional Filipino families. At dyan po, nagsimula yung proseso ng pagko-convert namin from a foundation to a party list. 2024, tayo po nagpa-accredit na as a party list. At sa kabutihan pala naman, na-approve yung ating application, kaya naisilang ang pamilya ko party list. So, yan yung parang kwento. So, all in all, from the time na tayo ay foundation, kumbaga parang 3 years old pa lang ang pamilya ko. So, nabanggit ko nga dun sa kanina, sa interview, kasama ating local media na maraming combination yan kung bakit parang maganda ang performance ng pamilya ko. Nandiyan ang hard work, nandiyan ang cooperation ng mga lahat-lahat ng bumubuo sa pamilya ko party list. Pero nariyan din yung produkto. Kailangan sa party list, kung gusto mo din talaga makarami ng suporta, dapat kapanipaniwala, credible yung produkto ang ibinibenta mo sa taong bayan. And I think kami, wala kaming problema sa produkto at mensahe dahil malinaw kung ano yung nais namin isulong. Yung tatlong isinusulong namin na batas, yung aming pet legislation, una, yung pagkakapantay-pantay ng lahat ng pagkakapantay-pantay ng karapatan ng lahat ng mga anak natin. Regardless kung kasal ang magulang o hindi, o kung anak man sila sa labas. Essentially po kasi sa batas natin, kapag ikaw ay anak sa labas o kaya hindi kasal ang iyong magulang, ang karapatan ng isang bata sa mana ay kalahati lamang kumpara sa karapatan ng isang anak na ipinanganak sa isang kasal na magulang. Kami naniniwala na dapat baguhin na yan kasi nga po ang prinsipyo namin, hindi kasalanan ng sanggol, hindi kasalanan ng bata, hindi nagpakasal ang kanyang magulang o kung kaya nagkamali ang kanyang ama at nagkaroon ng anak sa labas. Pangalawa, so yun po ang dahilan kung bakit nais namin isulong ang pagkakapantay-pantay ng mga karapatan ng lahat ng mga anak, lehitimo man sila o hindi. Pangalawa, kami ay nagsusulong ng isang domestic partnership law na magbibigay ng legal na proteksyon at mga basic rights sa mga matatagal ng live-in partners, pati na rin yung mga LGBT partners natin. Lilinawin ko, hindi ito kasal, hindi ito isang uri ng same-sex marriage. Subalit kami naniniwala na kahit same-sex partnership yan, ay dapat bigyan pa rin niya ng mga basic rights at legal na proteksyon. Ano itong mga basic rights na ipinaglalaban namin? Una, kami dapat ang mga live-in LGBT couples, meron silang karapatan sa isa't isa na magmana. Kasi sa batas natin, kung kayo, kahit gaano pa kayo katagal na live-in or LGBT partner kayo, wala kayong legal na relationship sa isa't isa. So, ibig sabihin, kung may mangyari sa partner mo, hindi ikaw ang tagapagmana ng partner mo. Wala kayong masyadong karapatan na pangasiwaan ang sarili niyong naipundar na ari-arian. Kami naniniwala na kapag kayo naman ang pundar niyan, sa inyo yan, hindi na dapat manghimasok ang iba pang mga kamag-anak.
nais namin sila bigyan ng ito mahalaga, ng karapatan na makapagbigay ng mga mahalagang desisyong pang-medical, lalo na in case of emergency. Ito yung tinatawag nating mga advance directive o medical consent. Halimbawa, magkaroon ng isang medical emergency ang isang live-in couple, nag-aagaw buhay yung partner mo, tatanungin ka ng doktor kung anong gagawin sa pasyente, kung sakali ito ay mag-flatline, ito ba i-revive, anong klaseng pagamutan, medicine ang ibibigay din sa pasyente. Pag malaman hindi po kayo kasal, hindi rin ikaw ang hihinga ng payo o ng consent niyan. Maghahanap pa ng nearest of kin, pinakamalapit na kamag-anak. Para sa amin, parang hindi makatao, hindi makatarungan. Kasi yun yung ikaw ang nag-alaga, kayo ang nagsama buong buhay, pero pagdating ng panahon na nag-aagaw buhay yung kasama mo, ibang tao pa ang tatanungin kung anong gagawin sa kanya. Kami naniniwala na dapat ibigay mo na dun sa live-in partner, ibigay mo na dun sa LGBT partner, yung karapatan na makapag-desisyon kung anong gagawin sa mahal na sa buhay. Siyempre may mga legal may mga legal dito, may mga legal implications pa yan kasi nga kasal sila. Doon sa domestic partnership law na isinusunod namin, dapat walang legal impediment to the union. Kumbaga, magka-live-in kayo, pero kumbaga walang sabi. Okay. Dapat gano'n. At yung pangatlong batas na isinusulong namin ay kami ay nais namin magbalangkas ng isang legal framework para sa surrogacy. Alam naman natin na ang surrogacy ay nangyayari sa ating lipunan. Subalit, walang batas na umiiral na nagde-define ano ba ang mga karapatan ng mga parties to the surrogacy. Under what conditions, anong mga parameters pwede gawin yan. Dahil may puwang sa batas, ang nangyayari ay nagiging prone to abuse and exploitation ang surrogacy. Nagiging commercialized siya. At ang nangyayari ay hindi natin napagtutuunan ng tamang pansin yung surrogate, but at the same time, yung bata na produkto ng surrogacy. So nais natin bigyan ng tamang legal framework ng surrogacy nang sa ganun ay ito ay maging lehitimong opsyon sa mga mag-asawa o kaya mga couples na hindi kayang mag-anak, subalit gusto magkaroon ng anak sa pamamagitan ng surrogacy. So yan po yung tatlong batas na isinusulong po ng Pamilya Ko Partner.